brother in Christ, it means so much. That is you. Yan ang purpose mo sa buhay. Being a bishop. Now I will rebuke you. Makinig ka ng mabuti. Panoorin natin muna itong video na kung saan nagmalabis sa tingin ko si Bishop Abante. Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng Mr. Chair. Kaya It was the process of distributing the Mr. Chair, up. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news Tapos po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung Sandali. Punahin muna natin yung mali mong pananaw sa pagiging reaction. So, ibig mo bang sabihin, yung mga sinasabi ng media, dahil sinasabi mo, yung iyong pagsasabi ng ganito ay based lamang sa media? So, are you telling us now that this fucking media are all biased? That this fucking media are all fake news? Yun po ba ang sinasabi ninyo? Kasi parang tinatabla ninyo yung opinion ni Madam Crisette dahil lang galing sa media. So dapat kami mismo may hawak ng dokumento o ebidensya. We are just reacting. Kailan pa naging batas sa Pilipinas ang mag-react ka ng masama sa media? Kailan pa naging illegal? Sir, tanungin ko kayo, sa anong konstitusyon yan? Saang article yan? Na bawal ka magbigay ng opinion mo kung ang opinion mo ay nanggagaling lamang sa media. Saan nyo? Pakita nyo sa akin. Pag meron kayo may pakita, susunod kami lahat. Magsosorry kami. Saan ho yan sa ating batas? Sige nga ho, sir. Again hindi ho siya nagbibigay ng news. Si Ma'am Crisette, she's not giving news. She's just giving her opinion doon sa news na lumabas. And that is not wrong. Opinion will never go wrong. Dahil opinion nga niya yun eh. Ngayon, kung sa tingin mo mali sa'yo, tama kay Crisette, wala ka magagawa doon. Opinion niya yun eh. Huwag mong pakialaman. Huwag mong sakalin ng kanyang opinion. As a matter of fact, it is protected by our Constitution, Bill of Rights. Pwede kang maglabas ng hinaing mo, freedom of speech, as long as you are not, yung opinion mo ay hindi libelous o kaya nagde-defame ng tao. Pero kung sasabihin mo lang na ito opinion ko, sa tingin ko, tanga ang gobyerno dahil ganito ang ginawa nila, ito yung nakita mo yung news. There's nothing wrong with that. Kasi kung may problema at may mali talaga doon, why don't you just sue her? Sue her. O ito, nasaktan ako, kaya magdedemanda ako. Hindi nga niya pinangalanan ng the government eh. Ikaw naman, react ka ng react. Ano to? Guilty? Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Ha? Yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. Grabe to. You listen. Tirik na tirik ang mata. Sir, ako, pagtapos ng vlog ko, I will demand you apologize. Ginanito mo yung mga vloggers dahil nasaktan ka? Onion skin ka? Ano to? Supreme Court na nagsabi niyan, hindi dapat kayo onion skin. Tapos ganyan kayo? I demand for your apology. If they don't apologize, iko-contempt nyo? Anong klase kayo, sir? Sa totoo lang, anong klase kayo? Diktador ang ganyang klaseng pananaw. Puwersahan na mag-sorry. Mag-sorry ka, kung hindi, yari ka. Ganon? Alam mo, tanggalin mo yung contempt order nyo dyan. Sigurado ko hindi magsosorry itong mga to. You know why? Walang masama sa ginawa nila. Walang masama ho sa ginawa nitong mga vloggers na ito. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod... So ito mga kababayan ng isang patunay na kung bakit tinatawag kayong mga diktador. Imagine, you will force someone to apologize. Saan ka nakakita ng apology ay puwersahan? Matalino kayo, sir eh. Bishop kayo eh. Sigurado ako kung naging bishop kayo, nag-theology kayo eh. Saan kayo nakakita na puwersahan mong i-apologize? Ang Panginoon nga hindi puwersahan magpa-apologize eh. Tandaan mo ang Panginoong Hesus hindi niya pinipuwersa ang tao na mag-apologize. You know why? You know the principle kung bakit may snake o merong serpent doon sa kay Adam and Eve? Alam mo kung bakit may serpent? Hindi nyo ba maisip mga kababayan? Ikaw, bibigyan kita, bishop ka, you understand this. Bibigyan kita ng isang napakalupit na pangaral
Alam mo kung bakit may serpent doon? Tanong ko riyan yung bata ko eh. Bakit kasi? 'Di ba? Bakit kasi kailangan na merong serpent doon na kung saan maaaring magkasala si Adan and Eva? Kasi tandaan niyo, doon sa ni Adam and Eva, sandali ito. Doon po sa Garden of Eden, 'di ba? Meron pong serpent na nilagay ang hindi inayaan ng Panginoon na naandoon. Alam mo kung bakit? Kasi tandaan mo, dahil sa pagkakasala ng tao, nahiwalay siya sa Diyos. Dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan magtrabaho ni Adan. Dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan mag-labor ang isang babae. Ang tindi ng consequence ng kasalanan na yun. Bakit nilagay ng Diyos yung ahas dun? Yung serpent dun? Bakit? You know why? Because loving a person, it's a free will. Loving God is a free will. Kung tinanggal mo yung serpent na yun, yung ahas na yun, kung tinanggal mo yun, puwersahan lang nilang mamahalin ng Diyos. And that is not love. Because it was forced. Ngayon, that the serpent is there, Adam and Eve has a choice to follow God or to disobey God. That's what you call free will. Now, Mr. Abante, even in apologizing, and you're not giving the person a choice by saying, iko-contempt kita pag hindi ka nag-apologize. Anong klaseng tao ka? Dinaig mo pa ang Panginoon. Dinaig mo pa ang Diyos. Talagang ang asal mo, Panginoon na. Gusto mo sumunod sa iyo ang tao kung hindi paparusahan mo. Ganon? What kind of person you are? Yung totoo. Tuloy natin. Po ay maghanap na lang po muna tayo ng mga under Yun. oath. At Okay hindi to, po ha? tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat na. po. Okay po. Kaya fake Maliwanag po. news. Yan ang ibig sabihin, non-fake news. Ito, tutuloy ko Salamat din po, Your Honor. Ito sinabi nyo, ikaw, binanggit mo na ito and this is something that you should apologize also. Anong sabi mo? Do not let these criminal forces twist reality to turn a strong, decisive leader into a monster. Now let me ask you, who are these criminal forces? Miss M. Nasaktan siya dito, dun sa criminal forces. Akala niya siguro siya yun. Ewan ko dito, bakit mo naisip na ikaw yun? Please answer. Okay. I have this, kasi tulad ng sabi ko, ito po ay mga reaction at opinion ko lamang. Well, therefore At, you apologize because this is okay not po, true. sir. Okay, sir. I apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Grabe, alam mo pag nakita sigurado to ng korte, maling-maliho ito. Para, kung opinion niya yun anong pakialam mo? Sino ka? Sino ka para diktahan yung opinion ng Ali, ni Ma'am MJ? Sino ka? Para kontrolin ang nararamdaman namin. Kailan ka pa namin naging boss? Kailan ka pa naging Panginoon namin? Para kontrolin mo kami. Kung yan ang opinion namin anong pakialam mo? O ikaw, may opinion ka rin sa amin. Pinakikialaman ba namin? Sapagkat meron kaming documents to show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted. So what? So what? If you are insulted, so what? Is that illegal? Illegal po ba ma-insulto kayo? Public official ho kayo We can react to your works, to your deeds. At kung ma-insulto kayo, problema nyo na yun. Hindi na namin problema yun. Kung ayaw mo palang ma-insulto, umalis ka dyan. Public official ka Nakalimutan mo? Di ba? Every authority emanates from the people. Nasa konstitusyon natin yan. Sa amin ang gagaling ang kapangyarihan ninyo. Hindi sa inyo. Ang kapal din ang mukha ninyo, sir Sa totoo lang, ang kapal din ang mukha ninyo. Statement. Again, my apology, sir, and noted po sa mga suggestions po ninyo. At gusto ko lang din pong sabihin na yung pong post has nothing to do with you. It has nothing to do with, pasensya na po. Well, Mr. Chair, maraming salamat, no? Yung binabanggit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us, yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero... Okay, Your Honor. Grabe to. Mga kababayan, ako nagtatanong ho sa inyo. Ganito bang leader ang gusto ninyo? Ganito bang leader? Kung kami man ako wala akong sinasabi, pero
Kung sila man, itong mga vloggers ito, sinabihan kayong sa tingin namin, tanga kayo. Kunwari lang, assuming na sinabi talaga nila yan, I do not know. Hindi ko nababasa yung mga post nila. What's wrong with that, sir? Una-una, ito basahin ko lang sa'yo. Article 2, Section 1 ng Philippine Constitution. Ito Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Doon pa lang, sapul ka na, sir. Democratic. Pangalawa, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Doon pa lang nakakalimutan nyo ata ang kapangyarihan ninyo. Nanggagaling, sovereignty resides in the people. In the people, Article 2, Section 1. Kaya kung masabihin man namin na sa tingin namin ang tanga ng inyong mga desisyon sa buhay, ang tanga ng desisyon nyo pagdating sa pagtatrabaho, dahil you are our public servant, alalay namin kayo, alipin namin kayo. Yun ang tunay na description nyo. Hindi kayo ang boss namin. Nakalimutan mo ba yan, sir? Matalino ka, sir Bishop ka Bakit mo nakalimutan yan? Mr. Abante, bakit? Are you going to force us to respect you? Saan yan? Saang batas po yan? Saang batas po yan, sir? Cite to me laws na kailangan hindi kami magkomento ng masama sa inyo. Cite to me laws na hindi namin kayong pwedeng sabihan. Karapatan po namin. Again hindi ko po kayo sinabihan ng tanga. Assuming lang. Let's just assume. Kasi ako sa tingin ko matalino kayo Bishop kayo Nakapag-theology kayo Ang hirap yan Pero bakit ganito ang reaction ninyo? Ako, ang feeling ko, more than the stupidity, sa tingin ko, kayo ay umaabuso sa kapangyarihan. And you are lording over us. That's not the case, sir. Hindi ho yun. Mali ho kayo doon. Bakit nasa konstitusyon natin yan. Public servant po kayo. Huwag mong kakalimutan yan. Job pa lang yan, sir. Eto, antayin mo. Pag-uusapan natin ang calling mo. Pero again, hindi ko po alam kung saan niyo po nakukuha yung idea niyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, Ikaw ang I sumulat, apologize. sir. Okay po, sir. Ikaw ang My sumulat apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies, mo sir. yun Okay po, tanga po ako, sir. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. I'm just really afraid na ma-detain at this time. At this time kasi may dalawa akong nasa critical condition na nakabedridden na nanay at mother-in-law na nasa late stage na anytime they die. I don't want to be detained and wala ako sa tabi. Ayun. Point taken, madam. Alam niyo mga kababayan, huwag niyong isipin na sila ay tumiklop. Hindi po sila tumiklop. They just did that kasi actually, naintindihan ko. Dahil alam ko na mayroon silang mga pamilya na binubuhay. Meron silang mga inaalagaan. Katulad ni MJ, ito po. Inaalagaan niya yung kanyang nanay. Naintindihan ko that they will do everything even to the point of being shamed by this public official dahil gusto lang nilang malaya na alagaan dahil ayaw nilang ma-contempt kasi ang kasunod niyan pag hindi sila umattend warrant na and they cannot afford to hide. Why? Because inaalagaan nila yung mga nanay nila and the others are professional lawyers, professional doctors, journalists. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko sila.